nasasaktan ng todo-todo, ng tulad ng nararamdaman talaga ng lahat. So, first and foremost guys, 'di ba, kapag nagmahal ka, tapos lalo na matagal na ko ng partner mo, di syempre parang siya na yung mundo mo. So, nandun na sa kanya ang comfort zone mo. Tapos, pagdating ng araw, kasi karamihan naman guys, siguro lahat talaga ng, ng relationship is mayroong peste. Parang halaman lang yan eh. Napipeste. Kaya, sa atin na lang yun. Sa partner na lang natin, kung paano yun i-handle na peste na yun. Kung masisira yung relasyon nyo o hindi. Pero kadalasan, lalong-lalo na kapag third party, is nasisira talaga yung relasyon. So, kapag ganito na guys, ang nangyayari, halimbawa, yung partner nyo is ramdam na sa'yo na unti-unti na siyang nagbabago sa'yo. Siyempre, makikita mo man lang yung red flag, di ba? Yung dating nakasanayan nyo, lalo na kung nasa LDR kayo. Bawa sa umaga, may good morning, kumain ka na, ganyan, mga pag-care niya sa'yo. Tapos, yung paglipas ng mga buwan, taon, basta pag habang tumatagal kayo is, nanlalamig na siya. Singlamig na ng, ng winter. Hindi na mainit. Wala na yung lambing, wala na yung pag-care sa'yo. So, doon mo na ma-feel na, bakit parang nagbago siya, ganun. Tapos, mag-iisip ka na, hanggang aawayin mo na siya kasi tanong ka ng tanong, tapos maiirita na siya. Marami siyang reason, sasabihin niya is, busy lang ako. Tapos, sasabihin niya, pagod ako. Marami nang rason para hindi kanya kausapin. Hindi niya nasasagutin yung mga mga messages mo, yung tawag mo, ganun. Parang lumalayo na siya unti-unti sa'yo. Tapos ikaw naman, ito, siyempre nasasaktan. Gusto mong malaman kung ano ang katotohanan. Pero hindi niya ibigay sa'yo yung kasagutan. Ginughost ka na niya eh. Biglang mawawala, biglang susulpot, ganun. Siyempre masakit yun. So guys, kapag ganyan ang partner nyo, unti-unti nyo na ring tanggalin ang sarili nyo sa kanya. Huwag nyong bibiglain kasi masakit yun. Masakit talaga, as in masakit pag binigla nyo. Pero once na ganyan na siya, sabi nga kung kaya niyang iparamdam sa iyo na wala ka ng halaga, gawin mo rin. Lalo tayo mga girls, huwag tayong maghahabol. Masama ang naghahabol. Kasi once na naghabol ka, binababa mo lang yung sarili mo. Tsaka lalo kanyang lulukuhin, tapos papaikutin, gagawin kang TANGA. Kasi akala niya is, alam niya na mahal mo siya. Anytime na babalik siya sa'yo is tatanggapin mo. Kasi nga naghahabol ka, diba? So, habang hinahabol mo siya, nagiging panatag siya at lalo siyang lalayo sa'yo. Sino ang katawa-tawa? Ikaw na naghahabol. Umiiyak ka, nagmamakaawa. So guys, lalo girls, please have self-love and self-respect. Mag-asawa mo man yan, mag-jowa mo, mag-live-in partner mo man yan. Kapag nanlalamig na sa'yo, sigurado, ang kadalasan is third party. Pinagpalit ka niya sa iba. Lalo na pinagpalit ka sa malapit. Okay, let him go. Give him space. Hindi niya man yan sabihin sa'yo ng direkta. Pero parang ang pakiramdam niya is pabigat ka lang sa kanya. Kaya nagiging ganyan na siya. Pag tinatanong mo siya, ayaw niya ng confrontation. Yung iritado siya tuwing nagtatanong ka sa kanya. Wala nang gana makipag-usap sa'yo. Kahit message niya is sinzone ka. Message mo, sa kanya is sinzone ka na lang. Ang sakit nun, di ba? So, ang gawin mo guys, unti-unti, yung nakasanayan mo na may pag-care siya sa'yo, tanggalin mo na yun. Wag mo na siyang gambalain. Hindi kanya i-message, wag ka mag-message.
hindi kanya kakausapin, huwag mo siyang kausapin kahit sa mga sa mga kaibigan niya or sa pamilya niya. Huwag ka nang magtanong kung kumusta siya, kung nasaan siya, anong ginagawa niya, bakit hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Bibihira na siyang magparamdam sa'yo, ganun. Huwag girls, huwag guys, huwag nyo yang gagawin. Kasi once na naghabol ka sa kanya is lalo lang siyang mawawala sa'yo. Ang gawin nyo, give him space. Palayain nyo. Paramdam mo rin sa kanya na kaya mong maging masaya na wala siya. Tapos, unti-unti, magpakasaya ka, magpaganda ka, magpakaabala ka sa trabaho, sa mga kaibigan mo. Yun ang gawin nyo, guys. Mahalin nyo ang sarili nyo, huwag nyong ibaba sa paghahabol sa taong walang kwenta. Kasi, sabi nga, nakikita ng Diyos kung sino ang toxic sa iyo, kung ano ang ikabubuti mo, kung ano ang ikakasama mo. Kasi ang isang relasyon, guys, dapat give and take. Tapos kung isa na lang ang panay ang take, isa yung panay ang give, toxic na yun. Kasi ang tunay na pagmamahal is yung hindi stress ang dulot sa'yo, kundi kasiyahan at kagaanan ng kalooban. Kasi kapag naging stress na ang dulot sa'yo ng partner mo, red flag na yan, guys. Kailangan mo nang alisin din siya sa buhay mo. Ang unang gagawin is pray, 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 gabayan ka. Huwag ka magsabi na, oh, ayoko nang mabuhay, magpapakamatay ako, or kung ano-ano pa ang sasabihin nyo. Hindi. Nabuhay ka, guys, nang wala siya noon. Ngayon na lang siya dumating sa'yo. Maybe mga 4-5 taon na kayo. Sige, ang tagal na noon. Pero bago kayo nagkakilala is nabuhay ka. Huminga ka. Humihinga ka. Kaya huwag mong sasabihin niya na ayaw mo nang mabuhay. Kasi wala sa kanyang hininga mo. Tapos huwag mong sasabihin na ayaw mo nang kumain. Wala sa kanyang kaldero. Wala sa kanya yung pagkain. Magluto ka. Kung may lulutuin ka. Kung wala, magbili ka na lang. So, ganun, guys. Tapos, sabihin mo na, hindi ka makatulog. Aba, pilitin mo. Pilitin mong matulog. Huwag mong ipakita sa kanya na parang nababaliw ka na naging ka na yung katawan mo, yung naging losyang ka. Kasi pagtatawanan ka lang lalo niya, lalo na kung may bago siya, lalo ka lang pagtatawanan nilang dalawa. Kaya move on. Isipin mo na nagawa niya sa'yo yan, na matagal na kayo. What more pa sa bago niya, na hindi niya pakilala. Magagawa at magagawa niya yan. Once a cheater is always be a cheater. Kaya, isipin nyo na lang, hindi na yung magagandang alaala yung dalawa. Ang isipin mo yung negative. Yung negative na ugali niya, hindi na yung mga sweet memories. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Para ito sa yourself. Hindi para sa kanya, hindi kung para kanino. Kasi once na na-depress ka, magiging masaya siya. Tapos, kapag nawala na yung pinagpalit niya sa'yo, naalala ka niyang balikan, ayun, babalik at babalik siya sa'yo. Tapos, ganun na naman, kung tinanggap mo siya, iiwanan ka na naman niya. Kasi, ang nasa isip niya na is, nakatatak sa utak niya is, yung, anytime, pwede ko siyang balikan kasi nga mahal na mahal niya ako. So, pinapaikot ka niya, ginagawa kang tanga. Huwag ganyan, girls. Hindi yan pwede. Dapat, pag iniwan ka, go, paganda, pakasaya. Pakita mo sa kanya. Huwag mong ibablock ha. Pakita mo sa kanya na masaya ka. Sa social media man mga post mo or sa tunay na buhay kung magkita kayo. Pakita mo na hindi ka apektado nang nawala siya. Bagkus ay nawalan ka ng tinik sa buhay mo.
Tapos guys, forgive, forget, pray, 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 and acceptance is the best. Accept mo sa sarili mo na hindi kayo para sa bawat isa. Kasi malay mo, may plano si Lord para sa kanya, may plano rin si Lord para sa'yo na much better pa. Kaya, once na nawala sa'yo ang isang lalaki, once na niloko ka ng partner mo, huwag kang maghahabol. Mag-move on ka. Unti-untiin mo. Hindi yung biglain. Siguro sa loob ng isang buwan, mawawala na rin siya. Maaalala mo pa rin siya, pero yung sakit wala na. Ganun lang, basta inisip mo yung sarili mo. Self-love lagi. Self-love. Huwag magpakatanga. Yun ang laging isipin mo. Kasi, kung ikaw ang magkasakit dahil sa depression, sila masaya. Ikaw ang kawawa. So, yun lang guys. Mag-move on kapag pinagpalit. Hindi kung anong gawin sa sarili na masama. At huwag maghahabol. Okay guys? Kasi, ang sakit ng kalooban is, lilipas din yan. Parang sugat ba? Na, once na nasugatan ka, gamutin mo. Hindi yung lagi mong lagi mong kinakaskas para dumugo lalo. Dapat gamutin mo siya. Tulad din yan ng puso. Kasi kapag lagi mong siyang ini-stalk sa messenger, hindi sa messenger, sa Facebook, or kung saang mga application, tapos lagi mong binabalikan yung mga sweet memories nyo, mga messages nyong dalawa na sweet, 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 ganun, sweet for my sweet. So, lalo lang yung nakakaano yun sa damdamin lalo ka lang nasasaktan. Kaya, hayaan mo siya. Kumbaga, bahala na sa buhay niya, bahala ka na rin sa buhay mo. Ganun lang guys. So, yun lang guys. Thank you very much. Sana may natutunan kayo sa mga broken heart dyan. Pero ako, hindi ako broken heart. Happy pa rin ako. Sa mga broken heart dyan, move on na. Tanggapin na lang ang katotohanan. Yun lang po. Thank you. God bless. Bye-bye.